tama. Basahin niyo sa side ko, 5 passenger only. Pag sumakay kayo, 6 tayo, overloading ako. Oo, pero kanina, ano sabi mo? Pag sakay Ayun na nga lang, magdagdag ka na. Oo nga, sabi ko magdagdag na lang ako kayo. Hindi ka nakakasakay eh. Hindi, 5 passenger na kayo, kaya areglado, sinabi ko na lang yun. Sinabi ko ba sa inyo kung magkano presyo? Oo, sabi mo 50. Hindi, sabi ko, wala. Kayo nagsabi, sabi ko magdagdag lang kayo. Lang boss, okay, 4 na lang kami, alis na tayo. Okay. Sunod ka lang, sabi mo sunod na lang doon. Pare, sunod ka. Yun lang ba yan? Ito ang mainitang eksena sa pagitan ng mga bitag undercover at ng driver na si Alberto Tricano. Hindi pa man nakakasakay sa taxi ang grupo ng bitag, ibinungan agad ng driver na ito na magdagdag ng 50 pesos. Ito ang madalas na modus ng mga tsoper ng taxi sa mga kawawang pasahero, lalo na kung nakikita nila ang kanilang magiging pasahero ay nagmamadali. Naman sa akin kung bakit ko agad. Sasabihin ko naman sa yung dahilan kung bakit sinasabi ko magdagdag na lang kayo. Kasama na ba yung driver doon? Kasama ng driver Okay, doon. okay. So sa madaling sabi, 4 lang kayo. Oo. Ngayon, dahil sa nakita ko 5 kayo at mukhang nagmamadali kayo, pakonsuelo di bobo na lang ako, magdagdag na lang ako kayo. Makikita ang kaswapangan ng tsoper ng taxi na ito. Nagbawas na nga ng isang pasahero ang grupo ng bitag. Matigil lamang ang pag-aalboroto ng driver na ito, pero hindi pa rin tumigil. Kasi kaya ko sinabi magdagdag na lang kayo, kung hindi kayo magdadagdag, may possible na pwede na kayo bumaba. Kung pinasakay ko pa kayo, tapos tsaka ako sasabihin, hindi mo magdagdag din kayo sa akin. Pag sinabi ko, pinasakay ko kayo, di pinatakbo ko. Tapos sabi ko, ma'am, magdagdag na lang kayo ng 50. O sabihin ko, ma'am, magdagdag na lang kayo ng ganito. O di siyempre magagalit kayo sa akin, pinasakay ko kayo, tsaka ako magdadagdag na lang gano'n. Eh kung hindi pa kayo sumasakay, sinabi ko na, at least alam niyo. Dahil dito, nagpakilala na ang bitag staff sa kolokoy na driver na si Albert. Ganito, nasa emergency kasi kami, so nagmamadali kami, kailangan namin ng taxi. Pagmasdan ang asal ng tsoper na ito, bumaba na nga ang bitag staff, pero ang pasaway na taxi driver walang tigil sa kanyang kadadakdak. Hindi na kontento si Mokong maging sa labas, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mala-iskandalong eksena. Hindi ka ng trabaho, ginagawa niyo ibigan sa ano ko. Ginagawa niyo kami masama. Hoy, kaya mo ko, sige, paano niyo? Kung tatakutin niyo? Ayun na kayo sinasakay ko kanina, 5 passenger kayo, magpagpag nga kayo. Hindi naman nagpasimuno niya na, tinatakot niyo ako. Hindi naman ako. Malasupas ka pa pala eh, pagkulo mo. Kinabukasan, lakas loob na dumating sa Bitag Action Center ang driver na si Albert Tricano. May mukha pa itong tsoper na magpunta at harapin ang grupo ng Bitag upang makipag-areglo. Sa harap ng aming kamera, pagmasdan ang asal nito. Sabi ko doon sa side ko, ma'am, kaya ko po sinasabi yun, na sa ganon, makakuha na po kayo ng ibang makakuha nyo na kung sakaling hindi kayo pumayag sa kondisyon ko. Dahil bakit naman ako humingi ng dagdag? Humingi ako ng dagdag. Dahil kung sakali man ako, tumatakbo at tumapasa, may makahuli man sa akin. At least may pambabayad din naman ako. Eh, pakonsuelo di bomb ko na yung ginawa ko. Kaya nagmamadali kayo at ako naman nag-oobliga. Normal ko naman ginagawa yun. At di naman ako lumalabag sa mata. Sabi mo, normal pala yung ginawa mo kahapon. Pag nakakita ka ng pasahero na nagmamadali, normal sa'yo na humingi ng additional. Alam niyo ma'am, kung in the first place, bumaba pa lang kayo doon sa ano at lumapit ka, sinabi niyo sa akin, ay mga taga-bita kami, nagmamadali kami, Kasi hindi normal yun. Sinabi mo agad na dapat nagpakilala kami sa pagsakay pa lang. Di ba? Kung normal na pasahero yun, ganun ang gagawin mo. Ay, mali. Kayo nagsabi, sinabi hindi ko ginawa. Mamamatay man ang pamilya ko, hindi ko ginawa yun. Naging matino akong tao. Kailangan ba magpakilala ang isang pasahero para itrato mo ng maganda? Sa gitna ng mainitang pagtatalo, agad na magitan ng bitag. At ito ang sumunod na eksena. Pagsasabihan kita, baka hindi mo alam kung anong responsibilidad mo dahil marami na akong tinugis na kapareho mo. Malas mo, pumunta ka pa sa akin. Gusto mo sanang pribado magreklamo sa akin sa harap nila, sisermonan kita. Alam mo bakit? Kung hindi ka pa naman taxi ka, hindi ka tumatanggi. Kahit sino dito sumasakay, wala kang karapatan tumanggi. Wala talaga. Naintindihan mo yan? At hingit sa lahat, hindi ka pwede maging manggagancho. Ito, mapapahiya ka. Alam mo bakit manggagancho ka? Kahit sinong pasahero ko hindi taga-bitag, ang
Pero kung ikay magpapatong ng 50 pesos, kung ako'y umumudbudpig mukha mo eh. Ibabalibag pa kita eh. Sir, Ikikis-kis ko yung mukha mo doon sa salamin. Napakaswerte mo, mga stock ko lang eh. alam mo sir, Pero kung ako yung ginawa mo noon, Jesus, mariosep ka. Namin akong sinampo lang kapareho mo, gago ako eh. sir, Pero itong si Albert, kitang-kita ang pagkakamali, lumulusot pa. Paliwanag mo sa akin, ang pagiging tsuper mo, alam mo bang responsibilidad mo bilang taxi driver? alam ko yun sir. Ano ang responsibilidad mo? Para malaman itong mga nakikinig sa atin. Sige. Hindi na ilang ko naman sir, bakit naman ako nagbigay na gano'n ng sila. Hindi. Wala kang karapatan magbigay ng plus 50. Eh dapat sir, hindi ko na lang sila sinakay sir. Mali din yun. Eh kasi sir, 5 po sila eh, baka mahuli naman ako naman po makakanuman ng overload. Lingid sa kalaman ni Albert, habang patuloy ang kanyang pangangatuwiran ay unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong ng bitag. Wala sir, Dahil ikaw gusto kong pangaralan ka at pangaralan ka sa kamalian mo. Kita mo yung dito mo, nanginginig ka na, natatakot ka na, binabasa kita. hindi sir kasi, Sa mata mo sinungaling ka, humihirit ka pa. Kung hindi ka ba sir mamatay na ang pamilya ko sir, di ako na. bakit ba pamilya mo sasama sa katarantaduhan mo? Kasi sir, di ako gumagawa ng katarantaduhan. Anong ginawa mo ka dito sa mga staff? Nahuli ka na sa gusto mo ba isalpak yung surveillance sa'yo sa mukha mo? Hindi naman po sa Ay, hindi naman pala. Kasi kayo sir, hinahangaan ko. Ay, wala akong pakialam kahanga. Makinig ka. Hindi maimportante sa akin kung humanga ka o hindi. Mali ang ginawa mo. Gusto mo kalad ka rin kita sa LTFRB, cancel yung prangkisa mo? Hindi naman po. Gusto mo ba pati yung taxi mo, may-ari ng taxi mo, luluhod sa amin? Kawawa naman. Kawawa, hindi ba? Yun naman pala. Kahit sino mga pasahero dito nakikinig sa atin, sa susunod, huwag mong gagawin to. Isa pa, nasa camera ka na. Pag nareklamo ka pa, hindi ka na makapagmamaneho. Pati yung iyong operator malilintikan sa akin. Pinangaralan na lamang ng bitag ang pasaway na taxi driver na si Tricano. Pangangaralan kita. Kasi baka sa susunod, mabaril ka, masaksak ka, magulpi ka, ospital ka. Pag hindi pagamutan, kulungan, o hindi ka libingan. Asan dun sa tatlo? Sa amin, ito pala ang unang bulusok na naranasan mo. Sir, 5 years na po ako Malas mo, 5 years, nakatagbo mo, taga-bitag. Matuwid pa yan. Sinasabi namin, ang trabaho ng isang tsuper ng taxi, hindi ka tatanggi. Sakaling pagtatanggi kami sa boss, makikiusap ka, hindi po pwede boss kasi wala na kami sa linya. Pero hindi ka mag-aaspal na parang barumbado. Sir, hindi ako naging parang bago. Anong Sa- tawag sir, niyo? Sir, hindi naman po ako naging... Bibilang na, makinig ka, wala na akong panahon para sa'yo. Sa 3 bilang ko, gusto ko sumibat ka na, ha? Hindi, alis na Isa, ako, sir. 2. Matuto ka na, ha? Hindi kita sasantuin sa susunod.